Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na daw with evidence. Nako po. Oo nga, malapit na ang 2028 na eleksyon. Natapos na tayo 2025 senator elections at meron tayong newly elected senators. O eto na. Kasi malapit na ang 2028, ilang taon na lang, meron na namang 2028 preferential survey galing sa Tangere. Nako. Survey field work from May 20 to 21. So, 2 araw lang itong survey na ito, na kung saan tinanong ang mga netizen kung sino ang napupusuan nilang tatakbong presidente. At ito ang resulta, kabibig. Nako. Sabi ni Edwin Hamora, ang nakakatawa sa 2028 presidential survey na ito is that may isa dito with very low percentage pero 101% na presidency or die energy niya. Talagang feel niya na president siya. We saw already na 102% ang efforts niya to push mountains to The Hague para mag-grab ang The Holy Grail, habang yung iba, chill lang. Parang si Manay Lenny, kung gusto nyo ako, sige. Kung ayaw nyo, okay. Pero yung isa, ala presidente na ang galawan, pero konti lang talaga ang may gusto sa kanya. Alam nyo naman kung sino yon, diba? So eto na, tingnan natin kung mataas ba ang ratings ni Tambaloslos, knowing itong Tangere is pro-administration, sabi di umano ng ilang netizen. Ay pero iba ang resulta ng presidential survey na ito. Ito na, sample size nila is 1,800. Sa 2 araw, itong 1,800 people ay kanilang tinanong. At ito ang resulta. Ito na. Undecided mga kabibig, 11%. So hindi pa sila makadecide kung sino ang kanilang napupuso ang presidente. Raffy Tulfo, 11%. Oh! Feel nyo ba na si Raffy Tulfo ay tatakbong presidente sa 2028? Kasi kung i-interviewin siya, wala pa naman siyang komento, pero parang napaghalataan ng maraming netizen na mataas ang ambisyon ng mga Tulfo. Di ba? Si Erwin Tulfo, kahit may mga disqualification case sa COMELEC, kahit yung US citizenship niya, question, nanalo pa rin. Marami pa rin ang believe at naniwala kay Erwin Tulfo na pwede siyang magserbisyo sa mga Pilipino. So, Raffy Tulfo, 11%. Sunod. Bongo, 15% mga kabibig. Wow! Mataas kay Bongo ha. Well, in fairness naman talaga, si Bongo ang #1 elected senator for 2025. Do you think si Bongo ay tatakbo sa higher na posisyon like Vice President? Marami kasi ang gusto na sana mag-tandem sina Sara at Bongo para walang kaliwaan, para walang budulan, kasi pure mga Bisaya at nagkakaintindihan. Mas madali nilang makausap or kakausapin ang isa't isa because they eventually can share, eventually can communicate, at kung ano man ang nasa puso nila ay parang, ang tawag dito, nagkaisa si Bongo at Sara. Yung sabi nga, sabong or sago, ay naku, ang dami na naman mga team-team na tawag. Sunod, third to the highest, second to the highest pala, ay si Leni Robredo. Naku, Madam Leni is back with vengeance nga ba ito? 21% mga kabibig kay Leni Robredo. Take note, tama nga, chill-chill lang si Leni. Kung gusto nyo ako, okay. Kung ayaw nyo ako, okay din. Super chill si Leni, pero ramdam ang kanyang presensya. Kakamping is back na daw. May 21% si Leni Robredo. Ang nangunguna kabibig nakakuha ng 29% ay si VP Sara. Oh, 29% ha. So far,
ito yung survey na marami ng survey lumabas mga kabibig, no? Pero palaging na number 1 si VP Sara. 29%. Sabi nga ni VP Sara nung tumakbo siyang vice presidente, before siya nakapag-decide, sabi niya, bigyan niyo ako ng surveys, result, tapos intindihin ko, and I'll give my decision. So binigyan siya ng survey, mataas si VP Sara, one of the reason din na tumakbo si VP Sara bilang katandem ni Budol man dahil sa survey. Ngayon, maraming lumalabas na mga survey, yan, Sara, number 1. So, posible kaya na itong mga survey results ay gagamitin din ng VP Sara para to finalize her decision to run for presidency? Nako, punta tayo sa mga lowest in rank. Una, 1% parang parang wala pa silang pakialam. Tapos, 3% Robin Padilla. Hoy, huwag niyong ismulin. Kasi nung nakaraang yung 20... kailan ba yung president? Hindi yung 2025. 2021, 2020, gano'n. Tumakbo si Robin Padilla. Hindi siya palaging nasa top 12 or hindi siya number 1, pero binago ang kapalaran ni Robin Padilla. Nag-number 1 senador si Robin Padilla. Pero hindi siya masyadong top rating sa mga surveys. Robin Padilla get 3% for presidency. Next, Cheese. Cheese Escudero, 3% din. Random nyo ba natatakbo si Cheese ng presidency or vice president or ano ba? Pero feel ko kay Cheese, hanggang na si Cheese, senador lang muna si Cheese Escudero at Senate President lang. Hindi, huwag mo ilang lang kabibig kasi powerful din yan. Oo nga, powerful sila. Nako, ito. Yung gusto nyo, 6% Martin Romualdez. Nako, sabi ng ilan, di ba si Martin yung atat na maging president? Pero bakit hindi siya pinipili ng tao? Hindi pa rin ba ramdam ni Martin na ayaw ng tao sa kanya? Hindi ba? Wala ba siyang puso para makiram, to be sensitive sa tawag ng madla na ayaw sa kanya? 6% lang. Tapos, among the itong mga pinusuan ng mga tao, itong si Martin talaga ang paramdam ng parandam, 'di ba? Itong si Martin talaga ang pabibo, paepal na parang tatakbong presidente. Sabi ng isang netizen, nako po, yan City, tahimik samantala sa programa niya sa radyo, ang ingay. Si Rafi Tulfo daw. Sobrang tahimik pag may mga problema sa bansa, pero sa kanyang programa sa radyo, ang ingay. Parang hindi niya ginamit ang kaingayan niya, ang kaipalan niya, ang kaoehan niya sa radyo, sa serbisyo, sa gobyerno. Parang palaging no comment, pati nga sa ICC ni Digong, no comment siya. Pati sa Senate hearing, ang dapat sana ay mag-join siya, at least lang makinig, or mag-share na kayang sentimento, no comment siya. About sa BICAM, sa GAA, no comment siya. Dapat nag-expect ang mga tao kasi sobrang Rafi Tulfo Rafi Tulfo sa programa niya, akala nila is magagamit yun ng Rafi Tulfo, pero hindi pala, no? So sabi ng iba na bumoto kay Rafi Tulfo, hanggang radyo lang pala si Rafi. Hindi siya pwede sa gobyerno. Yung bibig niya at yung prinsipyo niya at yung pinagalaban niya para sa mahirap, para sa bayan, ay hanggang radyo lang pala. Ito, rating ni Inday Sara sa amin, million Filipinos, 80%. Agree ba kayo na itong 29% is parang ang baba para kay VP Sara? Di ba mga kabibig, Bongbong Marcos nga natakot na sa mga Duterte, gusto na makipag-reconciliation. Di ba? Ito pa, kapal ng mga mukha. Yang si Tambaloslos na yan, 6% nakakasuka. Kahit ano pang gawin niyang mga ayuda, ang tao ay mga intelligent na, alam na kung ano ang uunahin. Ito pa,
Kawawa naman si Tambi. Mas malaki pa man ang undecided. Ay, oo nga. Yung undecided, 11%. Yung Martin Romualdez, 6%. Ay, oo, tama. Uy, anong nangyari? Parang hindi yata siya type ng mga tao si Tambalis Luz. Ito pa. Solid 32 million, if not 31 na lang, dahil nandun na kay Marcos ang 1 million. O, diba? Panalo pa rin. Oh. But nasa 29% lang kay Sara. 39 naman yung last time. Kasi kasali pala si Lenny, akala ko si Risa ang matunog na tatakbo. Hala! So, Risa Hontiver, kasi sa isang interview ni Risa Hontiveros, she's not closing door for a possibility na tatakbo siyang presidente. Pero ramdam namin kasi kailangan nilang mamili either possibility Risa, Lenny Robredo, or baka magtandem si Risa at Lenny. Posible din mga kabibig, di ba? Pero feel ko talaga for this time, mas angat ang pangalang Risa Hontiveros, mga kabibig. Pero let's see kung may survey na lalabas at kasama ang pangalan ni Risa Hontiveros, kung mataas ba ang kanyang result. Kung maliit lang kanyang result, so dapat mag-isip din si Risa, kasi kung matalo siya bilang presidente, ay hindi na siya makakaupo muli paging senador. Diba? If we add up 29, 15, and 3, that is 47 for the Duterte camp. Bakit? 29, 15. 29 kay Sara, 15% kay Bongo, at 3% kay Robin Padilla. So that's 47%. Oh, mataas pa rin, di ba? So, isinama nila si Bongo para mabawasan ang boto kay Inday Sara Duterte. Ay, oo. Grabe, intelihente din yung tao nag-isip, no? Oo naman. Bongo voters will vote for Inday if he won't run. Same thing with Inday if she won't run. Tama po. Either sino sa dalawa, Bongo or Sara Duterte, pwede nga si Marcoleta, pwede din si Ruben Padilla. Pero sabi na rin, Marcoleta, kailangan pa niya ng more experience sa Senado, mga kabibig. Duterte pa rin, kahit ano pang black propaganda ang gagawin nila. Talagang ramdam namin yung pagmamahal ni Tata Digong sa amin. Lenny again? Maawa na kayo sa kanya. She's living a peaceful mayor sa kanyang lugar. Bakit wala si Risa? Sana isinali para makikita natin kung ilang porsyento ang makukuha ni Risa Hontiveros. Kayo talaga, hintay lang tayo. Baka meron lang yan later, mga kabibig. So, mga kabibig, yan lang po ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang inyong reaction, komento hinggil sa bagong presidential preferential survey for 2028 na si VP Sara ay may nakuhang 29%. Ang pinaka-lowest sina Ruben Padilla at Chis Escudero na may 3%. Pero hindi naman ito nagpaparamdam na tatakbong presidente, di ba? Si Martin Romualdez na nagpaparamdam always pa epal na may 6%. Mas mataas pa ang undecided na may 11%. Kayo nang humusga, mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!